Let's pray. Father God, we thank you again for another moment para muli kami makapag-aral ng mga bagay nito, ng mga topics about biblical genres. I pray, Lord, na tulungan niyo po kami upang mas lalo naming maunawaan yung beauty at yung purpose ng mga different genres na ito. At briefly, Lord, maintindihan namin sa maaabot ng pangunawa namin, Lord God. Tulungan niyo po kami na maging payak po ito, maging simple po at tulungan niyo po yung aming mga limitadong kaisipan upang maunawaan namin kung paano namin dapat intindihin yung bawat style ng writing sa Bible. Thank you, Father God. Sa iyo po ang lahat ng papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Medyo magiging mas mabilis tayo para hindi kayo para magkasya yung oras natin. Pipilitin ko maging mabilis. I will discuss, I think, siguro from now hanggang 3 o'clock. Tapos 3 o'clock magbe-break ulit tayo for a while. Tapos after nun, after na break ng 3 o'clock, tuloy-tuloy tayo ng 5. Okay ba yun? Para hindi rin maging dull yung understanding sa pakikinig. So, ngayon, ang didiscuss ko naman sa inyo ay yung tinatawag na narratives. Galing sa salitang narrate or pagkikwento, ang narratives po ay ang pinaka-common na ginagamit o pinaka-gustong-gusto ninyo. Kasi, sino ba naman ang ayaw ng kwento? Sino ba naman ang ayaw ng kwento? Lahat ng tao gusto niyan ay pinikwentuhan siya. Diba? Kahit nga hindi kwento ng buhay ng may buhay, di ba? Gusto natin yan, di ba? Kahit nga kwentong barbero, gusto rin natin yan eh. Lahat ng kwento talaga. Kwento ni Lola Basha, di ba? Lahat ng kwento. Kahit walang kwenta, minsan gusto natin yan. Basta kwento. Kaya lang, the problem with narrative part of the scriptures, we always take it, most of the time. Lalo na guilty dito, maraming pastor. Many pastors use the narrative part of the scriptures to get moral lessons. Okay? To get moral lessons. Kaya yung example ko sa inyo kanina, si Joseph. Diba? Ano yung mga moral lessons about kay Joseph? Yun ang ginagawa. So, maging faithful ka, huwag kang, kumbaga, kung ginawa ka ng masama, huwag mong gawan din ng masama. In due time, iangat ka ni God. Diba? Ginawa ng masama ng mga kapatid niya si Joseph. Anong ginawa kay Joseph? Binenta siya, inagay siya doon sa balon, tapos pinalabas na patay na siya. Tapos, ang dami pang mga dramatizations na ginawa dyan eh, di ba? Tapos, yun nga, ang magiging lesson sa huli is God will reveal in due time. Pero bakit ba talaga sinulat si Joseph? Yung story ni Joseph? Ano ba purpose ni God? Bakit pinalitaw ni God si Joseph sa mundo? Bakit ba? Bakit? Anong kinalaman ni Joseph sa Bible? Para? Very good. Sinulat yung storya ni Joseph para ipakita how God preserved His people. At the early stage ng Genesis, pinakita agad ni God yung kanyang preservation sa kanyang minamahal na bayan, which is Israel. Hindi pa nga buo yung concept ng Israel eh. Di ba? Ang alam pa lang nila is they are the 12 tribes, the son of Jacob. Yun pa lang alam nila. Hindi nila alam that God is doing something na hindi nila nakikita. Pinipreserve pala ni God na yung kanilang lahi. At yun yung purpose kung bakit sinulat yung story ni Joseph. Okay? Isipin nyo, gaano ka yun nangyari sa kanya kung ilang pong taon? Bata siya, kinakalikitan siya, di ba? Tapos ultimo tatay niya nagalit sa kanya kasi nanaginip siya ng di ba? Yung moon and stars lumuhod sa kanya, di ba? Tapos yung mga hail lumuhod sa kanya, nagalit sa kanya yung parents niya. Di ba? Tapos pagkatapos nun, pag-ispitan siya ng mga kapatid niya, nilagay siya sa isang balon, tapos binenta pa siya, tapos nung nabenta siya, dinala siya doon sa bahay ni Potiphar, kaso pinusutokso siya ng asawa ng
Potiphar na yan, tapos nakulong siya. Nung nakulong siya, ginawa niya ng mabuti yung mga nanaginip ng nakasamahan niya. Pero kinalimutan pa rin siya. Sa haba-haba ng storyang yun, ang gusto lang ipakita ni God, pine-preserve niya yung bayan ng Israel. Hindi ba unfair yun, Pastor? Hindi ba mayroong mga moral lessons? Yes, totoo. Pero huwag niyo malilimutan na hindi si Joseph ang karakter. Yeah. Si God. Yun ang very much na dapat laging iisipin natin whenever we read narrative part of the scriptures. Ang main character lagi, si God. Si God, si God, si God. Laging yun. Okay? Tingnan nyo, ano ba ang interpretation na pagdating kay Abraham? Oh. Faith. Diba? Faith. Nung sinabi ni God na bibigyan siya ng anak, faith. Diba? Kailangan yung matinding faith. Diba? Talagang na kahit na i-offer ni sa inyo ng faith. Diba? Di ba talagang purpose ko sinulat si Abraham is to show na faithful si Abraham? Hindi nyo man nakita na sinful si Abraham? Sinungaling si Abraham? Nuknukan ng sinungaling at duwag ni Abraham? Alam nyo ba yun? Bakit hindi pinapakita yun ng mga pastor? Ba't pinapakita lang na faithful siya? Di ba? Ilang beses niya kayong nagsinungaling siya, sinabi niya kapatid niya yung asawa niya. Di ba? Duwakang yun si Abraham. Duwakang siya duwag. Ayaw niya kasi mapatay. So, ang ginagawa niya, every time na may mag-aaluso sa asawa niya, hindi niya sinasabing asawa niya. Sinasabi niya, kapatid ko po. Di ba? O, asaan niyo? Ba't hindi yung kinikwento? Bakit ang kinikwento na lagi ng mga pastor, yung faithful siya, pag pinaalis siya sa ur, sunod siya. Bakit ganon? Na pinili ni Abraham yung better pasture, tapos si Lot yung hindi, kaya mahamak si Lot, si Abraham hindi, kasi pinili ni Abraham yung better. Hindi naman si Abraham ang napili, si Lot. Diba? Yung ganon, hindi yung moral lessons kasi lagi, hindi na natin nakikita that si God, yung main character, at yung sovereignty ni God sa storya ng mga Bible characters, yun yung dapat makita nila. Okay? Yan yung lagi natin nami-miss. Yan yung problema natin. Okay? So, narrative is very wide part ng scripture, largest part ng Bible actually. Sa Old Testament, yan yung Genesis, yung Exodus, di ba? Part of Leviticus, Deuteronomy, Numbers, narratives yan. Yung Joshua, yung Samuel, narratives yan. At napakalaking part yan. Enjoy na enjoy tayo. Matatapos lang yung narratives pagdating ng Job. Part ng Job, poetry. Merong part ng narratives, pero merong part ng poetry. Tapos, papasok na ngayon yung Psalms, yung Proverbs, puro poetry na. Tapos, prophets na yun. So, yung narrative ay napakalaking part ng Bible. Pagdating natin ng New Testament, nandyan ang Gospels sa kayo Acts. Diba? Enjoy na enjoy din tayo nun. Okay? Tapos, madalas pa, bukod sa Bible characters, ito yung mga common mistakes. Bible characters ang nagiging hero. Bible characters. Sila yung mga heroes. Diba? Tama ba ako? Nagiging heroes sila, yung mga Bible characters. Tapos, hahanapan natin ng moral values. Yan. Pangatlo, we tend to relate. To our own experiences. Tama ba ako? Guilty? Diba? Na madalas, laging hinahalin ko lang, gusto kong maging katulad ni Abraham. Gusto kong maging katulad ni David, the man after God's own heart. Really? Really? Si David, akala niyo ang bait-bait ni David. Sino nagsabi mabait si David? Bukos kay Bathsheba, ano pa? Akala niyo, ang daming asawa ni David. Hindi lang si Solomon na maraming asawa. Maraming asawa si David.
di ba? Hindi lang yun. Pag nagkamali ka kay David, papatayin ka niya. O, mabait ba yun? Malupit si David. Barbaric si David. Kung akala niyo si David gwapo, as in good looking siya, matangkad, kung naalala niyo, hindi siya pinansin nung pipili ng hari. Ibig sabihin, he is the least among the brothers. Merong mas gwapo sa kanya. Diba? Merong mas ma-height kaysa sa kanya. Kung sino, alam niyo kung sino yung pinaka-perfect yung itsura? Si Saul. Si Saul yung akala nila na talagang perfect epitome ng isang king. Kasi matangkad, puno, may lamig. Yes, Papa P. Diba? Talagang, oo, yun ang ano, yun yung akala nila. Kasi they chose Saul. Kasi akala nila si Saul ang perfect. Ano yung tsura ni David? Huwag niyo isipin na sobrang gwapo ni David. Hindi si barbaric man. Okay? Hindi pa uso Gillette nun. So, probably, di ba, barakopol siya. Talagang itsura nun, talagang, hindi pa lang. Pero, more on barbaric siya. Sanay na sanay kumatay si David. Magkamali ka nun, patay ka nun. Emotional pa si David. Emotional siya. Pag masaya siya, masaya siya. Kasi hodang nakahubo. Sasayaw siya kung masaya siya. Diba? Pag malungkot na malungkot siya. Diba? Grabe emotions nun. Bipolar? Sobrang ano siya, sobrang emotionally inclined si David. Kaya nga siya nakagawa ng Psalms. Isipin niyo 150, almost karamihan doon si David ang simula. That's why he's so good in songwriting. Di ba mga songwriters, they're much emotional? Hindi pwedeng maging songwriter na hindi emotional. Oo, kita niyo. Pag galit si David, gusto niyang puksain yun. Ganun siya. Di ba? So, sino ang magsasabi na okay si David? Wala. Di ba? Tingnan nyo nga, yung ginawa niya kay Bathsheba, nagkaroon siya ng interest, he will pursue, kasi gigil na gigil siya, gandang bae. Di ba? Gandang babae yun, no? Naliligo. So, ginawa niya yun. Ano pang ginawa niya? Pinapakain niya. Di ba? Gumawa siya para mamatay. Ganon katindi yung emotionally driven type of person si David. So, anong maganda kay David? Hindi siya naging man after God's own heart dahil magaling siya. No. Kaya siya naging man after God's own heart dahil kay God. Dahil gusto ni God. Pinapakita lang din ng scriptures, it's not about Him, it's about God. Kung paano bigyan ng chance ni God at paano i-orchestrate ni God yung daan ng isang Bible character. Yan ang character ng narrative. Okay? Lagi nyo hahanapin, how does God work with the life of this man? With this story, paano kumilos si God? Paano nag-move si God dyan sa story na yan? Si God. In fact, the whole Bible is about God and not about the Bible characters. Diba? Nakakapagtaka bakit laging ang bida yung mga Bible characters. Diba? Hindi eh. Hindi ganun eh. Diba? Si Joshua, sabihin, gusto ko maging katulad ni Joshua. Kasi as for me and my house, we will serve the Lord. Diba? Nabasa niyo na yung story ng life nung sumunod kay Joshua. After Joshua died, is the book of Judges. Hindi sumunod yung family ni Joshua. Ouch! As for me and my house, we will serve the Lord. Tapos yung mga sumunod sa'yo, they disobeyed God. Akala ko promise yun. Diba? Akala ko promise yun, nakalingit pa sa pinto. Pagpasok sa bahay. As for me and my house, we will serve the Lord. Oo. Kahit talaga. Sabi niyo. Kasi pagdating ng Judges, pag nabasa yung Judges, they rebelled against God. Israel rebelled against God. Wala sa kanilang naging matuwid, kaya nga sila binigyan ng judge.
para puksain sila ni Yahweh. Yun yung purpose mo. Yun yung nangyari doon. So, narratives is about God, God, and God alone. Okay? So, ano yung mga dapat nating tandaan in regarding to interpreting narratives? Akala natin it is the easiest. We think it is the easiest. Yet, it is the most deceptive. Yan yung pinaka-deceptive. Kasi akala nila yung pinaka-deceptive. Okay? Tingnan nyo, ano yung storya ni Mary? Ano nangyari sa mga Roman Catholics when they interpreted Mary as a, kumbaga, nung pinuntahan siya ni Gabriel. Diba? Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Akala nila na kaya siya pinagpala sa babaeng lahat because she did something. Kaya nagkaroon sila ng doktrina na si Mary, ano siya, hindi siya nagkasala simula nung siya pinanganak. Kaya siya Blessed Virgin Mary. Kaya nanatili yung kanyang pagiging virgin even pinanganak si Jesus. Nag-interpret na sila dahil nakita lang nila si Mary. Hindi nila nakita that God is the one who blessed Mary. Who blesses Mary. Nag-bless Mary. Pag pinagmasdan nyo lang yung mga Bible characters at yung mga Bible situations, according lang dun sa plot lang nila at hindi nyo inalam yung general tenets ng scriptures, hindi nyo maintindihan. Kasi ang makukuha nyo lang is yung nandun na sa sitwasyon na yun. Moral lesson lang siya. Okay? Magbasa na lang kayo ng Chicken Soup for the Soul. Kasi mas madali pa yun, di ba? Kaya yung marami yung sa National Bookstore, ang dami doon, yung Lakbay Diwa. Yan. Masyadong broad. Kasi pagka Bible, hahanapin nyo pa yan. Pagka gusto nyo lang ng moral lesson, magbasa na lang ngayon ng gano'n. So, yung Bible usually ginagawa natin parang chicken soup for the soul. Yung ginagawa natin. Kasi nga po, yung interpretation nila na blessed siya, siyempre, mother siya ni Jesus. So, mother of God. Mother of God. So, kung nanay siya, pasok na din yung yung kaisipan na hindi kayang tanggihan yung ina ng anak. Sa wine yun eh. Ha? Doon sa Cana. Doon sa sa wedding in Cana. Hindi natanggihan ni Jesus si Mary. Nung inutos ni Mary kay Jesus, inutusan niya si Jesus. Jesus took care of everything. Sinabi ni Mary sa kanya, balabayo. Yun lang yun. Kaya kapag kasal, kaya ang sarap na mag-guess ni Jesus sa kasal. Hindi ka maubusan ng handa. Invite na. Oo, invite na. Okay, so ito yung things to remember. Things to remember sa Bible, sa narratives. Alright. Number 1, interpret literally. Kung mapapansin ninyo, minsan paulit-ulit na naman ang mga principles. Kasi paulit-ulit na naman talaga ang principles ng Bible. Hindi ko alam bakit pinapahirap ng marami. Kung ano-anong mga meaning yung pinaglalalagay. Okay? Interpret literally. Huwag nyo siyang lagyan ng meaning. Kung ano yung sinabi, yun. Okay? Kaya nga sabi ko sa inyo, nung nagsalita yung asno. Nung huminto yung araw. Di ba? Huwag nyo lang hanapin yung, paano kung ba humihinto yung araw? Baka naman yung kometa yung nakita nila, nag-i-stop talaga. Yun lang. Sinabi huminto yung araw. Nabiyak yung Red Sea. Di ba? May explanation ng pastor kasi ang nangyari yan, mayroong explosion ng vulkan na mangyayari. So, magkakaroon muna ng lindol, tapos mag-tsunami. Mabibiyak yun. Kung sinabi na biyak yung
yung dagat, kabiyak yung dagat. That's why the Israelites hanggang ngayon talagang they cherish it. Tama po ba? Kada Pasko, lagi nila inaalala. Meron silang tinutuldok-tuldok doon sa tinapay nila eh. Diba? Pag-alala nila doon sa Ten Commandments. Passover nila. Oo, sa Passover nila. Sister Liberty kasi, natira siya sa Israel. Kaya ang dami niyang namit na mga, na mga rabbi. Nakapunta siya mismo sa mga, di ba sa mga synagogue mismo, na-witness niya yung gano'ng klase. Yung ganong klaseng culture, nakita niya mismo sa Israel. Ano siya, bukod siya pinagpala sa babaeng lahat. Sa church namin, kasi narating siya ng Israel. Matagal siya natira doon. Kaya nakita niya yung, kaya madalas siya dati nung bago uwi siya dito, pag kami mga kinikwento ako, relate siya eh. Naririnig niya yung mga nakikita niya before. Okay? So always take it literally. Pangalawa, always look at the big picture. Look at the big picture. Ano ibig sabihin nito? Look at the big picture. Ito example. Halimbawa, si Joseph. Joseph na naman. Oo nga, wala naman si Lara. Oo nga, friends. Bakit? Nawala to dito. Okay, halimbawa si Joseph. Hindi ka namimiss ko si Joseph, naninis. Halimbawa si Joseph, part siya ng Genesis, right? Pag sinabing take the big picture, huwag niyo siyang i-take na separate from Genesis. Sinulat ang book, ang isang book, as a single story. Tama ba ako? Di ba? A book may have chapters, but for sure, it is just a one story. Isang buong story. Tama? Halimbawa, Harry Potter 1 to 7. Diba? Harry Potter 1 to 7. Or Lord of the Rings 1 to 3. Diba? Halimbawa. Or Narnia 1 to 3. Halimbawa, gano'n. Lahat yan, though pag binasa niyo yung book, may mga chapters yan. Pero, hindi mo pwedeng alisin yung isang chapter lang. Nababasahin mo isang chapter lang. Pag binasa mo yung isang chapter lang, hindi mo yun maiintindihan. Okay? Hindi niyo yun maiintindihan. Kaya kapag ang narrative po, itinake nyo out from the original big story, mami-misinterpret nyo. That's why the story of Joseph should be understood as part of the whole Genesis. Kailangan nyo maintindihan bakit nagsimula sa creation at nag-ending sa paglabas nila sa Israel. Punta nila sa Egypt. Bakit yan? Kailangan nyo makita yung history kung paano minahal ng Panginoon sila sa simula hanggang sa i-deliver sila dun sa tagpo. Okay? Yun yung maganda dun. Dapat yung makita na hindi nagpabaya si Yahweh. Kaya yung Genesis is about God. Talaga. Kasi sa simula pa lang, nag-create si God. Di ba? Tapos lumabas yung mga tao. Nagkasala. Di ba? Nagtayo na sarili nilang government. Tapos, winash out sila. Nagtayo ng panibagong sangkatauhan. Tapos lumitaw na tong angkan na minamahal ng Panginoon, na gusto na pinakakuan niya, na hindi niya pinabayaan kahit nagkaroon ng matinding kagutom, hindi niya pinabayaan. So it's about the sovereignty of God in Genesis. Pag tinanggal niyo si Joseph doon, at in-interpret niyo si Joseph lang per se, you miss the point. Diba? You miss the point. Kaya hindi niyo naintindihan. Kaya nga, iyan ang problema sa maraming tagapagturo ngayon, no? Akala nila, ang Bible is a series of stories na parang kwento ni Lola Basha, na itong kwento nito ay para sa alamat ng ganito, ito naman ay alamat ng ganyan. Hindi ito. It is a single story. Bawat book sa kanila ay may purpose kung bakit sinunod. Bakit sinunod na Exodus? Para ipakita kung paano iniligtas ng Panginoon ang Israel out of bondage ng Egypt. Yung pag-alis na yun ay hindi natapos doon sa pagtawid ng Red Sea. Kasama doon is paano sila mag-worship kay God.
Kaya pati yung pagbibigay ng Ten Commandments, pagpaparusa dun sa mga hindi sumunod kay Yahweh, nagtayo ng Golden Calf, kasama sa storya ng Exodus. Kaya hindi yung pwedeng na putulin lang na nagbigay ng ng rule si God o lumabas sila. Yun ang Exodus. Part ng Exodus, ano ba ang purpose? Ba't sila ilalabas sa Israel? Ano ba sabi? Ano bang sabi ni Moses? Para ano? Para? Mailabas sila, tapos dalhin sila sa promised land para milk and honey? Hindi para maka-worship sila kay Yahweh. Yun ang purpose ni God. Kaya sila ilalabas para maging sacred sila, ma-consecrate sila, para you will be my people and I will be your God. Yun ang purpose nun. Diba? Kaso, nandun lang tayo nakapokus saan? We shall have the land filled with milk and honey. Mga masisiba talaga no? Kitang-kita mo yung greediness ng tao Yan ang gustong-gustong part. Yung promise ng blessings, di ba? Kaya pag tinuturo yung Exodus, di ba? Saka yung mga part ng yung sa tiktik, di ba? Kailangan tayo, faithful tayo kay God para makarating tayo sa land filled with milk and honey. Yung sa spice, wala na yun yung mentality. Kasi pinupull out natin yung isang story out of the whole. Pwede. Lagi natin siyang iti-take, look at the big picture, the big story, the whole story, yung kabuuan ng storya. Okay? Si Daniel, bakit? Ano yung Book of Daniel? Though prophet yung Daniel, pero part of the Book of Daniel is also narratives. Tama? Pag binabasa niyo yung Daniel, pag naririnig niyo pinipreach si Daniel, yung Book of Daniel, anong tumatatak sa utak ng marami? Si Daniel po ay nagpe-pray ng ilang beses sa loob ng isang araw. Kaya tayo dapat lagi tayo magpe-pray para dalhin man tayo sa lion's den. Kaya natin yan. Sige, dali ko kayo sa lion's den. Tingnan natin. Diba? Diba? O kaya, laging yung sila Shadrach, Meshach, Abednego. Pinakakain po sila ng mga pagkain. Hindi po sila kumain ng ng pagkain. Gulay lang sila sa tubig. Kaya matatalino sila at matatatab. Alam niyo ba na mayroong teaching ngayon na kumakalat na pinasimuno ni Rick Warren yung Daniel's Diet? Hindi no joke. No joke. Search nyo, Daniel's Plan sa internet. Mamaya pag uwi nyo or pagka nag-internet kayo, search nyo sa Google, Daniel's Plan. Kaya nga, yung Daniel's Plan, yun ay food diet na sinasabi, yun yung diet na according to the Bible. Yun yung ginawa ni Daniel. Kaya sila matatalino, magagaling, mga leader. Kasi papasok sa Hindi nila nakita na, kaya hindi nila kinain yun kasi ceremonially, yun yung binabawal ng scriptures. Sumunod sila. Hindi dahil sa yun yung diet nila. At kung hindi rin nilook ni God yun, hindi rin naman magiging successful Kaya nga nagbigay ng waiver si si Shadrach, si Meshach at si Abednego di ba? Nagbigay ng disclaimer, di ba? Ililigtas kami ng Diyos namin. Pero, may disclaimer hindi man kami iligtas, hindi pa rin kami luluhod. Tingnan mo, may disclaimer di ba? Iligtas kami o hindi. Hindi sinabing sure kami, we declare it. Diba? We declare it. Diba? Hindi yun Walang declaration doon. Hindi nga nila alam kung ililigtas sila o hindi Are they sure? No. Hindi sure sila. Patatagan sila ng faith? Hindi. Hindi patatagan ng faith. It is God. Siya lang yung kumilos doon. Siya lang yung kumilos doon. Malay ba nila kung ililigtas sila o hindi? Hindi nga sila sure Hindi man kami iligtas. Yung sinabi niya. Hindi kami iluhod. So, narinig niyo yung pastor na namatay sa US dahil sa AS?
Kinaway. Ginaway sa Mark 16. Marami pa rin yan. Nasa Mark 16. Mahina pa naman pala sa Ha? Ito lang tayo. Meron, may naniniwala dun. Actually, Anong ginawa niya, Pastor? Pakain sa hindi, nawakan, patay. Actually, sabi ko sa inyo, pakinggan yung Strange Fire, di ba? Sabi ko sa inyo, try nyo pakinggan yung Strange Fire. Ni J. Mac. Meron isang preacher doon from Africa. Sinabi, kinikwento niya na lahat ng mga practices ng ng Pentecostalisms dito sa nangyayari ngayon sa Amerika, sa kanila, is just a copy ng mga animisms nila sa Africa. Yung mga nag-shackle, yung mga nanginginig kapag nag-pray, yung mga nagsisisigaw. Basta yun. Those are quack doctors. Sabi nga ni quack doctors yung term na ginamit nila. Kaya yung sinasabi ni Edsel na pagdampot, hindi na yun, common na yun na ginagawa nila. Iniisip nila na yun. Ayun. Okay, so look at the big picture. Lagi niyong titingnan yan. Okay. Yung pangatlo natin, ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina pa. Always think in your mind that God is the main character. Laging si God. Hindi kayo pwedeng umalis dyan. Laging si God ang main character. Kahit ano pang genre ng scriptures, kahit na ano pang kwento, psalms, laging si God ang main character niya. Pero dito kasi pinaka-guilty ang marami. Kasi nami-miss out nila si God. Parang si God ay isang fairy godmother na dahil mabait siya, I will grant your request. Parang ganun. Diba? Parang Pinocchio lang yung storya. Kapag bad ka, hahaba ilong mo. Pag good ka at hindi ka tumupad ka doon sa napagkasunduan ninyo nung fairy, magiging totoong bata ka. Parang ganun ang Bible sa tingin ng marami. Okay? Parang storya lang ni Pinocchio. Hindi ganun. Hindi ganun ang scriptures. Ang scriptures always focusing on God. Okay? Laging sa Kanya, laging nakafocus. Kaya nga hindi sovereign. Pansinin niyo sa narrative, si sovereign. Pagdating sa law, He's sovereign. Pagdating sa Psalms, sino ang wino-worship doon? Si God. Pagdating sa Gospel, para kanino ang tao? Kay God. Sa Epistles, bakit kailangan sumunod? Para kay God. Sa Revelation, sino babalik at para kanino tayong lahat? Kay God. The Bible is all about God. Bakit naging all about us? Diba? Para magiging focus tayo, sunod ka, magiging blessed ka. So, si God yung main character. Next, Bible characters, okay? Characters, o yung Bible characters are just subject of God's Word. Ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin? Ginamit lang. Ginamit lang? O sila yung pinagpapakitaan ng sovereignty nila? Subject lang sila. Subject lang sila ng work ni God. Si God talaga yung main character. Ginagamit lang sila, tama yung words nila, ginagamit lang sila ni God para maipakita who He is, how wonderful He is, and how sovereign He is. Pinapakita lang yun sa pamamagitan ng buhay nitong mga characters. Diba? Isipin nyo, anong character niya, naalala ko yung topic natin kay Charlie one time, si Esau, saka si Jacob. Anong karakter ni Jacob?
Yeah? Deceiver. Deceiver. Ano pa? Diba? In the very beginning talaga, pinipilit niyang gawin lahat ng bagay out of his own. Diba? Pag silang pangalan niya, hawak-hawak niya na yung paa ng kapatid niya. Diba? Sino batang sanggol, pag silang pala, hindi ka pwedeng mauna sa akin. Diba? Yung mga ganyan dating eh. Parang ano, kala mo mauna ka, pag silang di ba? Pag silang nila, hawak-hawak na niya eh. O, ayaw ka agad papagulang. Ganun na siya agad eh. Tapos, gagamitin siya ni God as His Israel, pagmumulan ng tribes, pagmumulan ng lahi ni Christ. Anong meron siya? Wala. Pangalan pa lang niya, deceiver na eh. Di ba, Jacob? Pangalan pa lang niya, deceiver na eh. O, anong maganda dun? O, bakit hindi maigawa na yan? Moral character si Jacob. Bakit? Pangit kasi. Di ba? Gusto ko maging tulad ni Jacob. Meron ba gano'n? Di ba? Wala eh. Di ba? Pero what does God did in the life of Jacob is very much wonderful. Di ba? Mandaraya siya, dinaya niya kapatid niya, tatay niya. Di ba? Niloko niya kaya tatay niya. Di ba? Niloko niya tatay niya. O, yun lang. Oo, yun lang. Kasi, ayun na, nag-theologize na tayo. What you did, what you saw is what you reap. Di ba? Kaya, naloko rin siya. Kung mapapansin ninyo how God do it sa life niya, sa tingin niyo ba wala bang purpose si God kung bakit niya hindi hinayaan na makuha kagad ni Jacob si Rachel? Bakit mo na binigay si Leah? It's part of God's plan. It's part of God's plan. Actually, pangkilan lang yung anak ni Rachel. It's just the 11 and the 12. Si Joseph at si Benjamin lang ang anak ni Rachel. Diba? Yung 10 ay hindi galing sa kanya. Part ng plan ni God yun. Part ng plan ni God. Nasa sa kanya yun. Diba? Pero doon pinakita yung sovereignty ni God sa kanya. So, it's all about God's sovereignty. It's not about the Bible characters. So, subject lang yung mga characters. Okay? Pangulit dyan na warning at dapat intindihin or dapat i-consider is do not, ito ano na to, parang sort of warning, do not theologize. Over the story. Halimbawa, tingnan niyo yung sinabi niyo kanina. Kung ano yung ginawa niya, yun din yung ginawa sa kanya. Diba? Tapos, minsan parang pag ginawa yung theology tong, yung mga buhay ng mga yan, mauuwi kayo sa wrong theology. Gusto yung maging katulad ni David, dami kayong pinatay ni David. Gusto yung maging katulad ni Solomon, naaalala ko lang dati, mga young people pa kami, ni Kuya Edsel. Di ba matanda sa atin? Ako ba? buwan lang. Oo, buwan lang. Oo, tama, September siya, June ako. Buwan lang. Okay. Nung mga young people pa kami, lagi kong favorite talaga si Solomon. Kasi, wisdom. So, lagi naman, di ba? Let's pray this night, Solomon did. Pray for wisdom. Ganyan. Nagtanong, naging wise ba si Solomon? Diba? Nabiyak nga yung kingdom dahil sa kanya eh. Diba? Nabiyak na galit nga eh. Pero sabi ni God sa kanya, hindi sa'yo, kundi sa anak mo. Dahil sa promise pa rin niya kay David, hindi bibiyakin yung kingdom sa time ni Solomon. Diba? After him, saka lang nabiyak. Pero naging wise ba siya? Hindi naman, di ba? Naging peaceful lang ang Israel. Naging mayaman siya. Yun lang yung laging iniisip natin. Di ba? Huwag nating i-over theology yung mga bagay-bagay. Diyan.
It gives us moral lessons, yes. But let us look back lagi, ano ba purpose ng book? Ano ba purpose ng book? Katulad yan, sabi sa Genesis, ano ba purpose ng book? Bakit ba sinulat ang Genesis? Bakit ba sinulat ang Exodus? Hindi yung nagte-theologize tayo dun sa mga narratives. Di ba? Lalagay tayo ng mga doktrina doon na dahil sa faithfulness ni Abraham, di ba? Kaya hindi kinuha si Isaac. Kaya dumami yung lahi nila. Dahil sa faithfulness ni Joseph, binless siya ni God. Naglalagay tayo ngayon ng theology na yung ginagawa nitong mga Bible characters, yun yung nagiging effect sa kanila, yung benefit. That's wrong. Always go back lagi dito. Okay? Any questions sa narratives? Any question? So far so good? Sure? Sure kayo dyan? Ano, walang question? Sige. Ngayon naman, wala talaga, sure na.